Ang sabi ng 18:27, look! Ang sabi ng Luke 18:27, ano mang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Whatever is impossible to man is possible to God. To God na to man. Okay? Now, ganito. Sige, bago tayo mag-pray. Okay, can I ask, can we all close our eyes, bow down our heads, we will pray. We will ask the Lord for guidance. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa kapangyarihan ng iyong banal na Santong Espiritu. Lord, itinatalaga namin sa iyong mapagpalang kamay ang pag-aaral namin ng iyong banal kung mapirang salita sa hapong ito. It will not only be educational, it will not only be instructional, bagkos, Panginoon, gawin mong transformational lang yung salita sa aming mga buhay. Magbago ng aming pananaw, magbago ng aming perspective, magdagdag ng pag-asa, bubuhay sa aming mga perspective na walang pag-asa. Lord, ngayong hapon, mapalakas kami ng iyong salita, mapagpala kami ng iyong salita, Panginoon. Maging sa iyong banlikod, hide me at the back of the cross. Not my weakness, but your glory alone should be manifested in our midst. Masabi ang nararapat, hindi masabi ang hindi nararapat. At Panginoon, lakipan nyo ng pagpapalat himala ang iyong salita ngayong hapong ito. Maging ang bawat panulugan ng bulwagang ito, Panginoon, sealed with the most precious blood of Jesus, and you permit no destruction sa kalagitnaan ito. Panginoon, salamat, ikaw ang mataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Yung binanggit kong 18:27, hindi po yun ang ating text. Okay. Now, ganito. Bagong oras, di ba? Kaya sabi ko pag ang oras ay paatras, hindi ako magsasalita, hindi ako nagre-remind. Para dumarating sila dito, maaga pa. Pero pag abante, pinapaalala ko lahat na layo kumalik about isa sa atin. Now, ganito. What's the longest that you have waited? Ano ang pinakamatagal mong hintay? Pinakamatagal ng hintay ng bus, ng treno. No. Kasi ganito. No, hindi ang pangaganap. Because whether you like it or... Ay, iba nga 7 na Ay, iba nga 7 lang Hindi ang pangaganap. Because why? Kasi meron tayong EDC, expected date. Okay? Medically, may expected date talaga of giving birth. So, hindi ang panganganak because whether you like it or not, mga nanay, sayaw sa gusto mo, within 9 months, ilalabas mo yan, kahit gano'ng kalaki yan, kahit gano'ng kahirap yan, ilalabas mo yan after 9 months. Okay? So, definite yan. Ang sinasabi ko, gaano nakatagal, gaano ba yung pinakamatagal mong hinintay? Pastor, hinintay ko yung first love ko, bigo pa ako. Patay ng bata, nangyari ba yan? Now, okay, ganito. Naghintay tayo ng treno, naghintay tayo ng bus, at eto, lahat tayo naiinis. Naghintay ka ng kausap mo. Ang sabi, alas 3 darating. Kaya nga, Pilipino time pag sinabing alas 3, dapat tigil alas 3 siya. Alas 4, Pilipino yan. Ang Amerikano, pag sinabing alas 3, 5 to 3 na, doon na. Ang Swiso, pag sinabing alas 3 nandyan yan. Ang Pilipino, pag sinabing 3 o'clock, darating yan 3:34. Pilipino time yan. Pero ang Indiano, hindi talaga. Tama? Okay. Now, ganito. Lahat tayo minsan sa isang pagkakataon, sa isang pangyayari, sa isang tao, sa isang sitwasyon, minsan hindi naubos pasensya natin. Tama? Pero ang gusto kong ipaalala ng Lord sa atin ngayong hapon ito, sa ating lahat na nandito, maging yung mga manonood at manonood pa, na ganito, please do not lose your patience into somebody, I mean the Lord, na kung saan doon lang natin iaatang ang pag-asa natin sa buhay. Wag na mawawala yung ating pasensya. Bukod tangi sa Diyos na siyang ating maaasahan. Amen? Kasi pag nawala ang ating pasensya, that's why life gets complicated. Okay, kaya pakikalpit mo yung katabi mo. Ang blessing mo,
Delayed lang. Hindi denied. Ay, hindi nakuha. Ulit. Ulit. Because first you have to convince yourself that. Pangalawa, yung katabi mo. Pakiulit sa katabi mo. Ang blessing mo, delayed lang. Hindi denied. Oh, yes. Oh, sige pa natin ito. Kasi ako naniniwala, sabi ko nga kanina, iyak ka dahil ang pagkakakala mo sa ang tugon ng Diyos sa panalangin mo, no. Noong sabi ng Lord, wait. Hintay lang. Ilang taon daw? Haha, yan ang magandang alamin. Okay, now, ganito. Alam niyo ang Biblia, puno ng pangako ng Diyos. Amen. Mula kay Adan, kay Eva, hanggang kay Jesus. Sa krus. Hanggang nalagutan si Jesus ng krus. Naghininga sa krus. Ang sabi nga niya, anong sinabi niya? Last word ni Jesus. And it is Finish. natapos na. Mula hanggang sa umakyat siya sa langit, anong sabi ng anghel? Kung paano nyo nakita si Jesus na umakyat sa langit, ganun din siyang babalik. At yung pangakong yun, hinihintay natin hanggang ngayon. Amen? Maging yung binigay sa atin na buhay na walang hanggan ngayon, hinihintay pa natin. O, sino gustong makaranas na ng eternal life? Taas ang kamay. Ha? Aboy, huwag naman muna ngayon, pastor. Masyado pa maaga. 50 lang ako, pastor. Oh. But somehow, we know for a fact na matapos ang ating buhay sa lupa, may buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Tama? Because yun po yung kaganapan at katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. Hello? Okay. Allora, sisiamo. Now, kasi I want, not only me, I really am convinced. Dahil ako danas ko eh. Kasi gusto ng Diyos makumbinsi tayong lahat. Tapat ang Diyos na tutupad sa kanyang pangako. You have to be convinced with that. Kasi kung hindi ka kumbinsido dyan, kaya kung minsan nawawala ang pag-asa. Nagiging hopeless ang sitwasyon. Because of that. Now, isa pang verse. Numbers 23:19. Anong sabi ng Numbers 23:19? Sapagkat ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Sige nga, Brother Maki. Ang Diyos ay hindi tao. Yung umutang sa'yo, tao yun. Na hanggang ngayon hindi pa nagbabayad, tao yun. Next month. Pastor Christian din, pero tao siya. Ang sabi, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Sinalita ba niya at hindi niya sasagawa? Ang sabi, that He changed His mind. Ang Diyos hindi pa bago-bago isip, ha? Amen. Kagaya ng best friend mo. May nasabi kang hindi niya nagustuhan, block ka na agad. Ano block na? Naka-unfriend na agad. Naka-unfollow na. See? Ang tao hindi ganyan. Ang Diyos hindi ganyan. Ang tao ganyan. Ang sabi dito, nangangako ba siyang hindi niya kayang tubrahin? God is a promise keeper. And oftentimes, ganito ang conflict sa tao. Oftentimes, the timing of God is not our own. At tandaan natin, ang isang araw sa atin, ilang libong taon sa Diyos. Maraming libong taon sa Diyos. Sa ating one day. Yung Christian nag-pray, sabi ng Panginoon, alam ko na ang 1 milyon sa iyo, piso lang. 1 milyon sa amin, piso lang. At Panginoon, alam ko, ang isang araw, ang 10,000 taon sa amin, isang araw lang sa iyo. Lord, pahingin ng piso. Sabi ni Lord, maghintay ka ng isang araw. Oh, okay. Now, kasi ganito, ngayong hapon, gusto ko aralin ako, habang inaaral ko, I am having fun myself na inaaral ko yung buhay ni Abraham. Kilala si Abraham?
Si Tatay Abraham, the father of many nations. Kasi may experience si Abraham na nakakatawa. Hindi lang si Abraham, pati si Sarah. Okay? Kasi ganito, we will be focusing on God's promise to Abraham and Sarah. Now, alam ba natin na tayo descendants ni Abraham at ni Sarah? Hello? Okay. Tayo mga descendants ni Abraham at ni Sarah. Now, unahin ko muna yung Romans 9:9 kasi ang nagsabi dito sa Romans 9:9 si Pablo. Okay? Romans chapter 9 verse 9. Sige, English po dito ang sinabi. For the statement of promise is this. Sige. Ayon sa panahong ito, paparito ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. New Testament na po yan. Panahon na ni Pablo. Okay? At alam natin, old and new, 400 years ang gap. Sumalin. So, inulit-ulit ni Pablo. Now, at ito na yung ating pinaka-main text. Sige, Brother Maki, Genesis chapter 15, verse 1 to 6. Kasi sariwain natin, ano ba ang pinangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah? Okay? Genesis 15. Kasi, sino may sabi kanina? Tagal ng panahon daw. Okay. Kung nagreklamo kayong matagal ang panahon, ito mas matagal ang panahon. Now, dito na lang tayo para isa. Pagkatapos ng mga bagay nito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram. Okay? Hindi pa na-revise yung kanyang pangalan. Okay? Sabi, sa pangitayan nagsasabi, huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lupang dakila. At sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at mag-aari ng aking bahay? Sige, tuloy. Itong taga-Damascus si Eleazar, kasi si Eleazar, katulong niya sa bahay. Yun ang magmamana ng lahat. At alam natin ang kwento ha. Naghiwalay si Lot at saka si Abraham. Yumaman si Abraham. And unfortunately, kung nasaan si Lot, kinonker ng mga hari, ang tawag doon Sodom at Gomora. Kaya nung kinonker ang Sodom at Gomora, si Lot napasama doon. Pero si Abram pa, ang pangalan niya, nandun na siya sa lupa na pinangako ng Lord. Kasi kung babalikan natin ang Genesis 12, ang sabi ng Lord, Abraham, umalis ka dyan sa lugar na yan. Pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Mananahan ka doon. Doon pagyayamanin kita at pagyayabungin. Pagpapalain ng mga bansa dahil sa iyo. Si Abraham, walang kaabog-abog. Hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. Sumunod siya sa Diyos. Kontraryo dyan sa katabi mo. Yung katabi mo, Panginoon, ipakita mo muna kung saan ako pupunta, saan ako pupunta. Naniniguro lang, Panginoon. Di ba? Why? Because we are afraid. Oh, ganito ha? We are afraid of uncertainties in life. Ang una mong sinasabi, paano bukas? Although sinabi ng Biblia, makakadagdag ba ng isang araw sa buhay mo? Kung mag-aalala ka. Tama. Pero it had been the complexity of human nature. We think about tomorrow. Paano na lang? Paano bukas? Susunod na buwan. Susunod na taon. Nataw nga ako doon sa sabi na yung mga plus 50 na ang mga edad. Mag-ingat tayo ha. Dahil yung ating mga spare parts. Rare. Vintage na tayo, makonsider. Kaya mag-ingat. Ingat sa mga kinakain, ingat sa mga activities. Now, ang sabi dito, nangako ang Diyos. Sabi, narito, hindi mo ako bibigyan ng anak at narito isang ipinapanganak sa aking bahay ay siyang tagapagmana ko at narito ang salita ng Panginoong dumating sa kanya na nagsasabi, hindi si Eleazar ang magmamana. Ang sabi, hindi ang tao ito magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya ilalabas at sinabi, sabi ng Lord, lumabas ka. Get out from your house. This is the first promise of God to Abraham. Pagdating sa kanya magiging supply. Ang sabi ng Lord, lumabas ka, tumingala ka sa langit. Sabi, bilangin mo ang bituin.
Ikaw, kaya mong bilangin? No. Hindi. Pero alam ko yung mga nangutang sa'yo, kaya mong bilangin. Tanda mo ako magkano eh. Sabi dito, sa kanya sinabi, magiging ganyan ang iyong bini. At sumampalataya siya sa Panginoon at ibinilang ang Now, this is the first promise that God told Abraham that He will enlarge. Sabi ni Abraham, Lord, sobra naman blessing, wala akong anak. Umaapaw ang pagpapala, pero sino maging tagapagmana ko? Wala. Now, ganito. Kasi kung babasahin natin, buong chapter 15 yan dapat kinuha ko lang yung buod. Now, ganito. Sa pamamagitan ng binasa natin, what does the passage say about God? Okay. First, when God promised, He will fulfill. Okay? Kaya lang, wala sa atin. Papaliwanag ko kung bakit. Ganito ko kasi yan. Ang Diyos, nilikha niya lahat, sinabi niya ang lahat. Di ba? Let there be light. Hanggang sa dumating sa, at ito ang unang araw. Tama? Nilikha ng Lord from point A to point B. Inclusive ang time. Pero hindi siya kasama sa time. Kaya nga siya ang Alpha at ang Omega, the beginning and the end. But before we start, may Diyos na. And in the end, sa pagtatapos ng buhay ng tao, Diyos pa rin siya. Hello? Kaya nga siya ang eternal one. Hello? Now, ganito. Ewan ko kung sino lang nakaranas sa inyong pinangakuan. Ang Diyos nangangako sa atin, apart sa Biblia. May mga ilan dito, pinakitaan kayo ng misyon. May mga ilan dito, kinausap talaga kayo personally ng Lord habang kayo nagpipray. May mga ilan dito, ginamit ng Lord ang mga taong nakapalibot sa inyo na nagsabi, uy, alam mo na naginip ako sa iyo. Ano daw? Na naginip ako sa iyo. Ano gusto mong malaman, good or bad? Na naginip ako sa iyo, yumaman ka daw. Sana all. Diba? Na ginamit ng Lord ang ibang tao towards you of what God will do to your life. Dahil sa totoo lang, sa ayaw at gusto natin, kung para sa ating parating pa lang, sa Lord tapos na. Finito. Kaya lang tayo, dadanasin pa lang natin sa Lord. Nagpasan. Okay, now, when God spoke to Abraham about a vision, okay, yung binasa natin, Genesis 15, 1 to 6. Okay? Nung kinausap ng Diyos si Abraham, ilang taon si Abraham? Ha? Ilang taon? Nanghuhula kayo ng numero Okay. When God talked to Abraham about Genesis chapter 15 verse 1 to 6, Abraham was 75 years old. And Sarah was 10 years younger than Abraham. Okay. Huwag niyo babatuhin ng silya. Mawalang galang na po. Mga ina. Hindi ho by past menopause ngayon. Parang si Mami Perez. Tama. Hello? Oh. Now, ganito. Kaya kung ang Diyos ang nangako, sinabi niya kay Abraham, ang hindi alam ni Abraham, because there are two questions raised there. Nung kinausap ng Diyos si Abraham, ang sabi ni Abraham, wala namang tagapagmana. Ang sabi ng Diyos, meron, magmumula sa iyo. Inisip, there were two questions there. When and how? Kasi kung tatanungin ko ang when, kaya pag tinanong kailan? Lumampas na sa kalendaryo. Kaya nag-isip si Abraham
Mamaya papakita ko sa inyo. Abraham laughed. Second time God talked to him about the promise. Inulit-ulit na Diyos, tumawa si Abraham kaya. Parang ikaw, Lord, mukhang asawa po kaya ako, no? Lord, sa edad kong ito, 59. May papansin pa kaya sa akin, Lord? Gurang na eh. Wala ko daw asin na. Mula ko lanit na. Okay, now, so much about that. Now, Abraham was 75 years old when God talked to him. And Sarah was 65. Both of them. Ang sabi ng Bible, old. Pero inulit, hindi lang basta old. Very. Que dolor eh. Now, ganito. So, nangangahulugan, mentalmente parlando, medicalmente parlando, o, di ba, Sister Rouse? Di ba, Sister Rouse? Parang ikaw, tsaka si Brother Maki. Sabi ng mediko, imposible. Sabi ng Lord, no. See? Ang mediko, sabi ko nga, hindi ko naman pinagbabawal, seek medical attention, consult, fine. Pero tingnan natin kung kaninong pangako ang mas masusunod. Because we will see the validity of God's promise if it will happen or not. Because otherwise, if His promise will not come to pass, edi sinungaling siya. And that disqualifies Him as God. And God cannot afford to do that. Kaya stay attentive to God. Kaya kung sinabihan ka ng Lord, nagpakita ang Lord sa'yo, nagbigay ng pangako, hindi preocupari, ayusin mo pamilya mo. Isa lang sasabihin ko sa inyong lahat, hold on there. Why? God is doing something. Ay Lord, kahit balik-baliktad ang nangyayari, the answer is yes. Because for you, sa nakikita natin lahat, maybe walang nangyayari, maybe negative ang nangyayari. But God is doing something. Doon nga ako nag-aalala pag hindi nagsasalita ang Diyos Bakit? Something thunderous is coming along the way. Boom! Magugulat ka na lang, magugulat ka. Now, Diyos ang pinag-uusapan natin. Now, tao! Okay. Tingnan nyo ha. Ang timing ng Diyos at ng tao magkaiba. Dahil una tingin, ang Diyos hindi kasama sa time. Tayo, may tenure tayo sa lupa. Sa ayaw at sa gusto mo, ipapanganak ka. Sa ayaw at sa gusto mo, tubig ka. Tama? Hello? I mean, sa lupa ha. Okay, now. Kasi ganito. Ang hindi maganda sa ating mga tao, when God has a different timing than ours. Yan question. And I'm talking about mga believers, ha? I'm not talking about those mga hindi kumilala sa Lord. Ibinigay mo na ang buhay mo sa Diyos. Naglingkod ka na sa Diyos. Inialay mo ng lahat-lahat sa Diyos. Tapos pag sinabi ng Lord, wait. Agad to, ha? Mga mami, taas ang kamay. Mami, praise your hands. Isn't it? Sige, salamat sa mga buhay ninyo sa Lord. Hindi ho ba pag sabi ng inyong mga anak, Mami, kailangan ko ng bagong sapatos. Kita mo naman mo. Di ba? Tapos, Mami, katapusan na ngayon, ha? Oh, anak, teka sandali, medyo tight ang ating budget. Medyo alanganin tayo ngayong buwan. Would you say no to your son? Would you say no to your children? Sasabihin mo bang hindi? Ano yung sasabihin mo sa anak mo? Ha? Ano daw? Anak, pwede susunod na buwan lang. Antay-antay lang ng konti, anak. Okay? Tapos ganito. Hindi ka papayag na nanay na hindi mo tutuparin yung hiningi ng anak mo. Hello? So with all efforts, nangako kayo.
Hello? Tapos lipas ang isang buwan. Mami, di ba sabi mo, wait, maniwala kahit sasabihin ko, ipapangutang na ng nanay yan, makabili lang. Ipapangutang, ipanghihiram na ng nanay yan. Matupad lang ang promise. Tama? Bakit? Minsan nakita mo ang anak mo, galing school, basang-basa ang paa. Ano nangyari sa'yo, anak? Sabi ko naman na sa'yo, mami, ayan. Bukang-buka ng aking skarpe. Naalala ko tuloy yung pinto ng pastor. Dala, pintong mo na. Ngarin niya, di ba? Ay, iba daw, hindi ba? Christian church na ganito, puro, matindi yung church, matindi yung mga member ng church, mga mayayaman. Tapos yung pastor na imbitahan, na pumunta. Siyempre si pastor sa baryo baga nagpapastor, di siyempre anong asahan niya. Natural, he try his best to be as presentable as possible. Pero ano yung din si pastor, nung nagpe-preach na, glory to God, bless the bless ang mga nakaupo sa harapan, palakpak na palakpak ang mga umatay. Nung natapos ang preaching, natapos ang service, baba na si pastor, kinamayan si pastor. Mayaman, may lumapit, mayaman. Nakarotulo na yung pera, kinuha sa bulsa. Sabi ng pastor, naku, ayan na, bibless na ako. Maya, kinuha yung lastikaw. Sabi, pastor, gulat si pastor, lastikaw ang ginagawa. Pakitali ang sapatos mo yun, nakabiga ng pastor. Akala mo, i-bless ka, ha? Now, ganito. Ang Diyos without question, kung anong sinabi niya, kung anong pinakita niya sa'yo, gagawin niya. Ang sabi ko lang kanina, magkaiba lang tayo ng timing. Kaya, pwede ba, yung blessing mo, ulitin ko ulit yung title natin, ha? Dahil hindi nyo na-gets kanina. Ang blessing mo, delayed lang yan. Hindi yan denied. Hello? Kasi bakit? May inaayos pa ang Lord sa buhay mo. Yan ang punto dyan. Kasi, sige, palakpakan natin ang Lord. Kaya ni Lord i-bless ka. But the question is, are you ready? Hindi pa. Kaya pahihinugin ka muna ng Diyos. Now, okay, ang plano ng Diyos, sinabi na ng Diyos kay Abraham, magmumula sa iyo, you will become father of many nations. Ang unang question ni Abraham, paano kung maging father of many nations? Wala ako sublay. Pero yun ang divine plan ng Lord. At mind you, ganito, alam niyo ba na yung pangako ng Diyos kay Abraham nagmula sa Genesis chapter 15, actually chapter 12. Alam niyo saan nagtapos? Sa Joshua. If you will read your Bible, the promise of God to Abraham in Genesis, starting verse 12, chapter 12, alam niyo kung saan natapos? Sa Joshua generation. Sa conquest of the promised land. Kaya kahaba nun. Now, ganito. Sige. Dito na ako excited and I will not stay long. Tamaan na ang tamaan. Sige. Okay. Now, sa pangako ng Diyos kay Abraham, ano ang matututunan natin? First, because God wants us to learn. Ang gusto ng Lord, matuto tayong lahat. Okay. It is important to realize na sa pangako ng Diyos, anong pinakaunang kalaban mo sa pangako ng Diyos? Patience. Being impatient makes things worse. Kaya habang naghihintay tayo, sabihin mo sa katabi mo, antay lang. Darating din siya. Sabi ng katabi mo, antay lang. Darating din yan. Pakidugtong, antay lang. Darating din siya. Now, ganito.
And this is a very common mistake to everyone. Impatience. Kung ang sabi ng nagtuturo dito kahapon, endurance. Titignan natin, ang nagiging, tingnan nyo ha, hindi nyo ba napansin? Sino nag-create ng conflict ngayon sa Middle East? Si Sarah. If she could have waited. Now, ganito, meron sinabi ko sa inyo kanina, tumawa si Abraham, pinangako, binasa natin, Genesis 15, tama? 1-6. In Genesis 17:17, Brother Maki, pakilagay, kasi gusto ko makita nila. Tumawa uli si Abraham. Tumawa si Abraham this time, nung inulit ng Diyos uli. Nang magkakayo, Brother Maki, paki-English na lang, kasi English ang aking notes dito. Abraham fell to the ground. Basa, 1, 2, 3. Love. Ha? Ang sabi niya? And said in his heart. See? 75 na siya noon. Nung nangakuan, Lord. Kasi yan, in-exile na sila. At that time, nasa promise land sila, naghihintay sila. Past 10 years na yan. Chapter 17 na yan eh. Kanina binasa natin, chapter 15. Yan, 17, no? Kaya sabi ni Abraham, can a child be born to us? 100. Actually, 99. Kasi a year after eh. Tapos, hindi lang siya. Pati si Bagkat, dinamay niya. Ang asawa niya, sabi, yan ang sinasabi ko. Kung kanina sa chapter 15, old. Ngayon sa chapter 17, kaya wala na talaga pag-asa. Kung kanina sa old, walang pag-asa, how much more pa kaya kung very parang ikaw, oh, Lord, ate, tingnan nyo, Lord, limot ko na ngayon, sa katagal na, ako tanda ko eh, kami ni Pastora 15, si Brother Maki 7. Kasi kung nung nagpe-pray kami, hindi sa akin pero nakikita si Gian, kay Pastora. Sabi ni Pastora, Amore, bit ko batang lalaki. Si Pastora, hindi 41 at the time. Kaya lang sabi ko, salamat naman sa Lord, hindi kami Guinness World Record na yan. Yes. It took us 15 years. Ang sabi, Amore, may bit ako batang lalaki. Pero yung process sa paghihintay, grabe. To be honest, kami naman, sabi ko nga, we never seek medical attention, we never seek medical help. Kasi ako, ang mentality ko, si Arriba, sino na Arriba, anything, dispiace. Pero dito ko naintindihan, na kahit gano'ng katagal, basta sinabi pinakita ng Lord, hindi pwedeng hindi mangyari. It will come to pass. Now, ang sabi kanina, sabi ko, first lesson that we will learn that when waiting to God, it is important to realize that impatience will make things worse. Kung sa Genesis 17:17, tumawa si Abraham, ang pagiging impatience ni Sarah. Great ng gera, hanggang ngayon, hindi matapos-tapos. Genesis chapter 16. Saan na yung aking Bible? Genesis 16. Yun, 17.
1 to 3. Ayan. 16. Verse, yan. Abraham's wife, Sarah. Oh, hindi naman makapanganak. Ang sabi ni Sarah, hindi ako pwede. Ay, ikaw hindi pwede. Mas lalo naman hindi pwede ako. So sabi ni Sarah, ganito na lang gawin natin. Inunahan niya si Lord. Alam niyo, yan ang mahirap eh. Kaya sabi mo sa katabi mo, wag mong pakikialman. Sabi mo sa katabi mo, wag mong pakikialman ang plano ng Diyos. Magkakagulo eh. Ayan, tingnan niyo. Because Sarah was not really thinking na pwedeng mangyari at maganap. Sabi ni Sarah, shortcutting na lang natin. Gano'n eh, pumayag siya eh. Abraham, sipingan mo na yung aking katulong, si Hagar. Because Sarah was really thinking, somehow, mangyayari at magaganap. Kaya lang ang tawag ko dyan, human efforts. Then nangyari niya yun, nagkaanak na, si Ismael. Tapos, na-invidyosa si Sarah. Sabi ni Sarah, aba, Abraham, yung aking katulong, ngayon nagkaanak na ng lalaki, ako'y minamata-mata na, palayasin mo nga. Ay, di pinalayas. Pero tingnan nyo, ang Lord faithful. Bakit? Ishmael was the seed from Abraham. Ang sabi ng angel, read chapter 16. Ang sabi ng angel, out of Ishmael, a great nation will rise. Totoo. Kasi bakit? Senior circuit man ni Sarah ang pangako ng Lord. Sinabi ng Lord yun kay Abraham. Dumaan pa rin kay Abraham. Kaya nung lumabas si Ishmael mula kay Abraham, kasama ang pangako doon. Kaya pag nangako ang Lord sa'yo, nanay, tatay, whether you like it or not, affected ang buong family mo. Hello? Buong pamilya. Kaya pag nangako ang Lord sa iyo, nanay, tatay, at nangyari naganap, affected din ang buong pamilya. Hello? Yan. Kaya ang tanong ngayon, sa mga pinagdaanan, di ba pinagtikit ko kayo kanina? Sa mga pinagdadaanan mo, dahil sa iyong pagiging impulsive, kawalan ng pasensya, mainipin, ilang kasino na hindi naman talaga dapat. Ilang gulo na nasangkot ka na hindi naman talaga dapat. Sabi ng Lord, wait, hindi ka nakatiis. Ayan, gulo. Hello? Kaya pwede ba? Let's learn from Sarah. Tama na yung mali ni Sarah. Tama na yung mali ni Sarah na senior circuit niya. Ang plano ng Diyos. Kaya pwede ba? Maging ako rin. Lalo tingin ako. Dito ko tinuturuan ng Lord. Maging patient. Sabi, patiently waiting for the promise of God to unfold. At ganito, di ngayon naghihintay ka na, ano? Pangalawa, ang point 1, sabi ko, mag-ingat dahil habang naghihintay ka na mangyari at maganap ang pangako ng Lord. Dahil kung impatient ka, magkakagulo yan, magbubuhol-buhol yan. Hindi magaganap yan. Yan ang number 1 na iwasan natin. Pangalawa, ako nagtanong din eh. Sabi ko, Lord, bakit hinintay pa ni Jesus ng 4 na araw bago niyo buhayin si Lazarus? Bubuhayin rin lang pala eh. Bakit hinintay pa ng 4 na? Bakit kaya tingin niya? Yung babae nagdurugo, gagaling lang din pala, naghihintay pa ng 12 years. Hello? Pronto? Bakit kaya? Because why? Kasi ang gusto ng Lord ganito, habang naghihintay ka,
yung paghihintay mo, yung waiting time mo, ang gusto ng Lord na mangyari sa'yo, may transformation sa buhay mo. Okay. Dito magic, ha? Baso. Simpleng baso. Crumpled. Ano tawag niyo dito? Cup holder. Tama? Kanina, ang baso, walang cup holder. Madaling gayon mo siya. Baso pa rin. Ikaw. Oh, ikaw na nakatingin sa akin. Oh, ikaw. Habang naghihintay ka sa Lord, ang gusto ng Lord, can I? Can I not? Can I? Can I? Can I not? Can I? Cannot be. See? Kasi habang naghihintay ka sa Lord, why? The longer you wait, the stronger you become. Habang naghihintay ka, tumatatag ka, tumitibay. Yan ang dapat mong intindihin. Hindi mo dapat intindihin, nakakabago. Alam niyo ba ang alam niyo ba yung fruit ng Holy Spirit, long suffering and patience? Kasi habang naghihintay ka, ang gusto ng Lord, mag-develop ka dito. At ang gusto ng Lord, pumasok ka dito. Anong purpose ng cup holder? Kasi, Pastor, colored, ganda tingnan. What's the purpose of the cup holder? Ha? Aesthetically beautiful. Hindi ha. This is a purpose. Kanina, binigay ni Sister Marieta, ito, tubig, tipido. Naisip niyo kung ang binigay ni Sister Marieta, kumukulong tubig. Ay, tumawa kayo. We have the same error of putting boiling water. Diyan, no? Na-observe ko yung mga iba dyan nagkakape, nagtete. Nako, pagdating dito, pumunta kayo ng Sabado, makikita niyo yung sinasabi ko. Pagod! Pag Sabado, gusto mo na ko. Kuwang baso! Sabi kay Sister Cicet, Sorella, may minute na tubig. Meron na. Kuwang baso! Lapit sa termos. May lusaw! Sa sobrang magambangon at gutom, hindi na nag-iisip. Ayaw nyo maniwala, punta kayo dito sa Sabado ng hapon, makikita nyo sinasabi ko. That's why this was invented. Because whether you like it or not, either you put hot or cold inside the glass, this glass, there's a sort of protection. Not only for the glass, it's protection towards you. Kung sino si Scott, ano luso? O speak up to me, ano? See? Kasi ang gusto ng Lord, habang naghihintay ka, nagde-develop sa katawan mo. Mga anak, Sister Rouse, nung binakunahan si Adele, nilagnat, sinipon, ilang araw lang ganang kumain. But the benefit of vaccination is this. Mga mami, ayaw nyo. Bakit alam nyo pag binakunahan anak nyo? Minimum, stay ka sa 3 journey. Bakit? Sisipunin, lalagnatin, walang ganang kumain ng anak. Salamat na lang dahil pag umiyak ang bata. Mami! Wala akong narinig na batang umiyak. Papa, wala, bihira. Kayo inahanap, hindi kami. Kaya ang mama, taya ka sa 3 journey. Senyora, Vengo lavorare. Malata figlia signora.
vaccinazione. Sabi ni Signora Chi, a te, essere già adulti. See? Kaya habang naghihintay ka, ang gusto ng Lord, ma-develop ang karakter mo with this. Kasi para pag nandito ka na sa loob, mainit o malamig na blessing ang darating sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo lang i-handle. Tama! Oh! Kasi ang gusto ng Lord, magkaroon ka ng bunga. Natatransform ikaw. Hindi ka nagtatanaw, Lord, bakit naman hanggang ngayon ang aking negosyo ayaw umangat-angat? Ako na sasagot, kasi inaalis pa ng Lord yung pagiging gastadera mo. Kasi alam ng Lord, payayamanin ka niya. Pero yung karakter mo, ugali mo, wala sera at gastadera. Alam din ng Lord, babalik ka uli. From rags to riches, alam din ng Lord, you will go back to rags again. Mapupulanan lang ang Lord sa buhay mo. Kaya sabi ng Lord, hanggat hindi natatransform yung karakter mong bilmo ka, ay naka. Because, okay, ganito ha, without insult to anyone, there is something there in you that God wants to transform. May gustong baguhin kasi ang Lord dyan eh. Ang pastor, 25 years, naghintay. At alam niyo ba, ang nakita ni Abraham, siya lang. Hindi niya nakita si Sarah. And mind you, tingnan niyo ha. Okay. During the course ni Sarah at ni Abraham, alam niyo bang dalawang beses i-deny ni Abraham si Sarah? Nung pumunta sila, go to Egypt, o pumunta sila doon, ang sabi, sister ko, sister. Tapos, di kinuha ng hari sa harem. Curse, bumaba. Bakit? Sarah was already ordained by the Lord na maging daluyan ng instrumento ng pagpapala. The Lord was protecting Sarah. Kaya hindi siya nagalaw ng hari. Ang si Curse ang pumasok sa household ng hari. Natakot nga hari. Sabi ng hari kay Abraham, hindi mo naman sinabi ng asawa mo pala ito. Sa uli ko na sa'yo. Sabi ng hari, sa mga gordya, hindi kayo kanila palisin na dito, salt yan. See? Why? Because definite ang plano ng Lord. Ano man ang tinakda ng Diyos na pagpapala sa buhay mo, walang pwedeng gumalaw niya. Why? Sabihin mo sa katabi mo, because it's yours. Nothing else but yours. Hello? Iyo yan. Now, kaya tingnan nyo, isip-isip ulit. Habang naghihintay ka na dumating si Knight of the Shining Armor. Anong natatransform sa loob mo? Lumalawak ba pangunawa mo? Lumalawak ba isip mo? First relationship, failure. Think! Lord, anong... Check ko sa kinumba. Unang negosyo, bankrupt. Check ko sa kinumba. Because if you will put a business again, inutil kasi ganito yan, tapatan tayo ha. Doing the same thing all over and over and over and over again, expecting different result. Kaya ba't siya? Hello? Kaya nga, ang sabi ng Lord, uy, nagkamali ka na, huwag mo nang ulitin. Nabikaf ka na minsan. Na AI ka ba? Hello? Sabi niyo ba? Ano yung decaf? Di ka pinili nung una. Ay, pasensya. Na AI ka pa. Na-inlove ka, binigay mo lahat. Sa dulo, AI. Ha? Ano na? Ang bilis kang iniwan. Tapos binigay mo lahat. Pati dangal ko gustong binigay ko. Yung pala AI.
Dinadali ko ngayon. Worst things come. Hindi ka ba natuto? Ay, alugin mo lang, katabi mo kay Sister Giselle. Hello? Why? Because God wants to transform something there. Tapos sa mga negosyante, ganito. Kaya hindi pa pinoprosper ng Lord ang negosyo mo. Bakit? Yung development ng business skill mo, hindi pa ganun kataas. Yung sensitivity mo sa business plan, hindi pa ganun katalas. Hello? Kasi ako naniniwala na, hanggat hindi ka pa ready, patuloy ita-transform ng Lord. That's why Abraham and Sarah took them 25 years Kwento ko sa inyo, personal namin experience. Dumating na ngayon si Gian. Binigay na ng Lord. Nung una pa, alala ako sa asawa ko. Hindi ko pa alam Sabi, amore, lagi po nahihilo. Hindi mo masama pakiramdam ko. Sabi ko, Day, andiyan mo Forichita. Ipunta kami Lago Maggiore. Kaganda dong. 4 stela yung albergo, kaganda. Tapos may mga parkour, may mga trail, may mga daming pwedeng gawin. Kasi intention ko to distract her. Pagdating namin doon, wala, natulog lang din. 3 araw yung nasa albergo. Ako tsaka si Ira, in-enjoy namin lahat ng facilities ng albergo. Balik ng Milano. From Lago Maggiore, nag-iisip na ako. Pagbalik ng Milano, Lunes, pagkabukas ng parmasya. Sabi ko, Lord, I want proof. Punta ko sa parmasya, pag-uwi ko, paglabas niya sa banyo. Nakanganga. Hindi ngayon, lumabas na si Gian. Fast forward. Few moments later. Okay. Lumabas na si Gian. Takin mo yung pasijino, hirap pumasok sa bahay namin 55 square meters. Hirap pumasok, hindi kami magkainit sa nilalagay namin ng mga bata. Sabi ng asawa ko, pray. Pray naman tayo sa Lord, bigyan tayo ng malaking bahay. 1 year. Mula nung nag-decide kami, hiningi namin at pinag-pray sa Lord, bigyan kami ng Lord ng malaking bahay. 1 year. Sa kanya uli pinakita. Siya mas matalas ako, hindi. Medyo, alam niyo na, pag tumatanda na, medyo mapurol Medyo mahirap ang grasp Pinakita ng Lord sa kanya, amore, itong mga indication na ito, pag nakita ko yun na yun. Tila kumandato ang ingreso. Pagdungaw mo sa bintana, puro berde lahat. Pagpasok natin sa bahay, ang mga kurtina puro puti hanggang sa pavimento. Hanap ka ngayon ng bahay kung saan. Sige, ikot. Sabi nung kaibigan ko, sabi ni Roberto, sa Natra Casa, Centro Sportivo, punta kami. Ang may-ari, buhay pa, nakatira. Nandoon. Sabi ni Roberto, gusto casa, bendita. Sabi ko, paano magiging amin ni may-ari buhay pa? Tinignan namin yung July. Nag-push through ang bentahan September. Nung sinabi ni Roberto, siguro kay Boy Comprar Reguelo, nung pumasok si Pastora, sabi niya agad kay Roberto, gusto ka sa nostro. Sabi ni Roberto, Signora scusa, perché cosa ti ha convinto che questo casa tua? Kasi yung 3 indicator, nandun. Sabi niya, ito atin to. Ito binigay na Lord. Kaya nung umapak kami doon, nag-declare na siya, amin ka. Sabi ko ulit sa property, pusan na rin banyo. Sinar kong pinto. Inihiyang ko na. Amin ka. Diniclear ko na. Di lumipas ang gusto. Okay lang. September, tawag si Roberto. Siguro, pagbalik namin, andyan mo binirelakas ang kura. Buta ng bahay. Sabi ko, yung matanda na saan? Pag uwi ng bahay, nag-guilty ako, sabi ko, Lord, hindi mo pinag-pray mamatay ang matanda.
makonsensya ka eh. Alam naman sabihin mo, sobrang bait mo, kunin ka na ni Lord. Hindi naman ganun, sobra ka. Walang ganun. Sabi ko, Lord, you know why? Mararamdaman mo na kukonsensya, magkikilty ka. But late that evening, ang sabi ng Lord, why? Tranquilo. Bakit yun talaga? Alam niyo, what I wonder about the Lord, para siyang pekse ng puzzle, when it falls just on the right place. Sabi ko pa sa asa, di bumalik kami. Pagpasok namin ngayon. Sabi ng anak, kasi anak na lang naiwan, wala rin matanda eh. Dinadala ng Batorditsi siya. Nagpalit na lang address. Sabi nung anak, anong gusto niyong iwan namin? Dahil aalisin namin lahat. Tinanggal ang kusina, tinanggal lahat. Sabi ko, may bahay nga. Sabi ko, may matutulog siya. Kasi yung amin may komprometita, yung aming dating bahay. Oh. Alam niyo, sabi ko nga, pag perfect timing ng Lord, lahat ng pensing, God is semplicemente nel posto sua. Kaya mahalaga, huwag mong kalaw-kawin ang plano ng Diyos. Magkakasin yung buhay mo. Sabi ko, Lord, may bahay nga kami. Sa sahig kami matutulog. Buwata eh! Sabi ni Roberto, sige, kasatuwa pwesto, ang presyo ng bintahan ganito. Tawag ko sa bangko, magkano na lang kulang namin? May labis na yun. Parang flashlight bagang, tuwing, biglang gumanon. Kaya sabi ko sa asawa ko, kaya tingnan nyo, tama sabi ng Bible eh, when God bless you, He adds no trouble in it. Ang una kong inisip, nilipat kami butang bahay, di sakit ng ulo yan. Kaya sabi ko kay Abit Calayo, tranquilo, yung inyong translate, okay, dopo 3 meses yan, masistema ba inyo? Yes. Kaya ang Lord talaga marunong. Yung labis, nasistema yung bahay, yung kulang sa muta, sinalda, yung labis. Oh, sabi ng Lord, di ka, may tira pa kayo. Oh, kaya sabi ko sa asawa ko, ano gusto mo? Pag tayo mga mister, pagdating sa kusina, huwag ka nang limit. Sila naman talaga masusunod, kahit anong mangyari, sa loob ng bahay, sila naman talaga masusunod. Aminin na natin to. Para madali. Magtatalo lang eh, sila naman talaga masusunod. Ay, gusto ko biyanko din. Ay, bahala ka. Di tawag kami. Sa geometra, lumabas, sumisura lahat. Di sumisura lahat. And mind you, nakalipat kami ni Pisong Dulig, wala kami utang. See? And that's for the glory of God. Kaya tingnan nyo, kapag ang Diyos ang nagpala, everything will just be put in place. Nag-delay sa 1 year, yes. Pero hindi struggle eh. Kasi pag ikaw, problema dito, gulo dito, gulo dyan. Ay, na-expect ko. Mali ang expectation mo. Because it doesn't work the way how God wants it to be. Ang nakakatawa pa, ganito. Di tawag na yung ditang magmumunta ng lahat-lahat. Perché domani dobbiamo, giovedì dobbiamo montare tutto. Martedì pa ikukonsenyo yung chiave. Sabi, dinali-dali ko. Sabi ko sa Roberto, ano yung senyor chiave? Why? Nisistema ko lahat. Ipumunta nila lahat. Alam mo naman, ipumunta ko yung mga kusina ang dumi-dumi ng sabi ko kay Ira, kumuha ka ng rulo. Pininturahan namin bilis. One day na natapos lahat. Kinabukasan, dumating, nagmunta lahat. Pinunta lahat. See? Because why? When God bless you, because He promised so, everything will be okay. Kay Gian noon, sabi ko, Lord, ngayon pa dumating si Gian, wala akong trabaho. Glory to God, 11 years old na. Sa loob ng bahay namin, ang ina na sa susunod, mga panahon, ang ina na pinakamaliit. Hindi kayo makikita naman. See? Kasi ako naniniwala na pinagpala ka ng Lord, hindi yan liability. When God bless you, it will never be your liability. Blessing yan eh. Paano may tataas ang Lord kung binigay sa'yo tapos liability?
Si Isaac, kaya tingnan nyo, noong naghihintay si Abraham, may na-develop sa kanya, trust sa Lord. Kaya kung babasahin natin ang mga sumunod na chapter, Abraham even had the courage. Nung hiningi ng Diyos si Isaac, Abraham had the courage to give it back to the Lord. Na walang niha. Ikaw, Lord, binigay mo, babawiin mo. Ano ka naman, Lord? Si Abraham, anong sabi niya? Simple, sinagot niya, Lord. Lord, ikaw nagbigay, hindi kung kunin mo, definite. Hello? No, last. Okay. When God promised anything to you, kapag nangako ang Diyos sa'yo kahit ano, ito tanda natin ha, hindi na kailangan ng tulong mo para ma-fulfill ang pangako. Ulit. Mali ulit. May mali ulit dito. Gusto ko makita yung aking Bible. Tumawa si Sarah eh. Sandali ha. Di ba pinakita ko sa inyo kanina, sa 17:17, Abraham fell upon his face and laughed. Okay. This time, sa 16, nagkamali na si Sarah. Binigay niya si Hagar. Okay. Sa 18, dinalaw sila ng Lord. 18 verse 12. Sarah laughed to herself. 18 ba ito ba? Ayan. Kanino daw natawa si Sarah? Teka, sandali. Kanino daw natawa si Sarah? Bakit siya natawa? Sinabi niya. Brother Maki, pakitranspose sa English. And so she laughed to herself. After I have become... Yung sinabi niya, iga na. Gula-gula nito na. Hindi lang siya. And my Lord, small letter L. Sino tinutukoy niya? Si Abraham. Magkakaroon pa ba kami ng kangalakan para magkaroon ng anak? So, nung nangako ang Diyos, both Abraham and Sarah na. Sa 17:17, si Abraham ang tumawa. Sa 18, si Sarah. Teka, sandali. Kanino ba dumaan si Isaac kay Abraham? Ibig sabihin, si Isaac na pinangako ng Diyos, dadaan kay Sarah. Pero ang inisip niya, Lord, hindi logical. Paano nagkaganon yun? Naalala ko noon eh. No? May kwento lang naman natin. Nung si Brother Memay, nasa ospital. Talagang critical pa yung lagay. Halos araw-araw, kausap ko itong mag-anak. Inamin naman kwento ko ha, Sister Nay. Inamin naman ni Sister Nay. Pre-program na sa isip ni Sister Nay na magtutulak ako ng wheelchair. Papaliguan ko ang aking asawa. Susubuan ko. Dadalhin ko sa ospital iterapiya. Lalagyan ko ng catheter. Kung ano-ano ang aking Siyempre, ni-program yung Herman. Ang una kong tanong kay Rachel, anong balutasyon ng mediko? Nung kinurot, nag-react. Sabi ko, IDM paralyzed. Nung tinapit, nag-react, IDM bedridden. Contrary, kahit naman siguro sino, after what he passed through, takin niya, 20 minutes, nag-flat yung isip, yan ang mga matitinding miraklato ng Diyos. Gusto niyo sumama sa kanilang asosasyon? Ay dapat. Grupo yan sila. Si Brother Maymay, presidente. Ang vice president, si Kuya Arnold. Si Brother Maymay, 20. Si Kuya Arnold, 7. Kaya sabi ko, paalala, kung gusto niyo sumama sa kanilang asosasyon, abay, minimum man lang 3 minutes maranasan niyo para kayo mag-qualify.
to become a legitimate member of their group. Inamin naman ni Sister Nay, sabi, talaga ko, pinrogram ko na utak ko, magtutulak ako ng wheelchair, hindi na ako makakapagtrabaho, mga anak ko na lang bumuhay sa amin, aalagaan ko na lang asawa kong, sabi ko nga eh, kung papalarin, iupo mo sa wheelchair. Because there are those na talagang vegetatibo eh. But all of their expectations were wrong. Ay nakakatawa, ganito. Experiment din sila eh. Sabi ni Sister Mike, tanda mo ba ang password ng cellphone mo? Sabi ni Brother Mike, ayaw ko naman. Biniro din ni Brother Mike, dalaw si Sister Mike, sabi niya, ikaw bang asawa ko? Ang ganda-ganda mo na ngayon ha. Umagat naman si Sister Mike. But what I'm pointing is this. Lahat ng expected, pati doktor eh. Manghang-mangha. Ni isang galos, ni isang damage, wala. The same thing with Colonel. Ako mismo, pinakita sa akin eh, nung nasa ICU eh, pinicturein niyo yung scare mo ng scan. I was looking at the right lang, kulay, dark. Paano mabubuhay ang tao? Dalawang lang, left and right. Ang right, itim na lahat. Sabi ko, ito talaga. Sabi ng doktor sa kanila, umuwi na ako sa bahay, masisintay nyo na ng tawag. And we were there praying, crying. Isang declaration ko, Lord, kung loobin mo. Kung gugustuhin mo, ibig sabihin may purpose. See? Even doctors cannot believe. Ang maganda ganito, dinatapos na, discharge si Garrod, balik sa hospital, check up. Sabi ng mga nurse, sabihin mo kumino. Ready? At ang maganda, ngayon, anong sabi Mr. Michelle? 0 traces of cancer. See? Sabihin mo sa katabi mo, that's how our God works. Ganyan ang Diyos kumilos! Hello! Now, conclusion. 3 chapters later, 18 yung sinabi ko, di ba? 18 yun, tumawa si Sarah. 18:12. 3 chapters later. Malipas ang 3 chapter. Chapter 21. Verse 1 to 7, Brother Maki. Fulfillment of God's promise. Tumawa uli si Sarah. Ayaw nyo maniwala. But this time, it's not laughing out of doubt. It's laughing out of joy. Kaya ang pangalang Isaac, alam niyo ang ibig sabihin? Laughter. Yes! And the Lord came to Sarah, she said, and the Lord did for Sarah what He had. Sabi mo sa katabi mo kung anong pinangako ng Lord sa'yo? Sabi mo! Anong pinangako ng Lord sa'yo? Mangyayari yan! Sarah became pregnant at that age and bore a son to Abraham in his apong na baga. And he appointed God of time and told Abraham name his son who was born to him, the one Sarah bore to him, Isaac, when his son Isaac was 18 years old. Yun. Tapos ganito. Kaya darating din ang panahon natatawa ka because laughter out of joy. Amen. Lord, natanggap ko. Nung una pinagtatawanan ka, nahihibang ka na ba? Hindi. Dahil hindi naman akong gagawa, Diyos. God is doing a favor for me, not me doing favor on myself. Because why? God promised it to me. So, ginawa na, Lord. Abraham, tawag ganito ha. Kung si Abraham naghintay ng 25 years, anong pangako ng Lord kay Joseph? Tandaan nyo, nanaginip siya, di ba? Yumuko yung mga uhay ng bala, yumuko sa kanya. Tama?
So, ibig sabihin, itataas siya ng Lord. Alam niyo ilang taon naghintay si Joseph? 13 years. Si Moses, from slavery to freedom. Ilang taon? 29 years. Si Jesus, 30. Sabihin mo sa katawan mo, don't worry, you are in good company. Tama! Kaya kung naghintay sila, ikaw din. Ang mahalaga lang na de-develop yung right character and attitude to handle the blessing of God. Hello? Kaya ngayong hapon, okay, ang sabi, itong tanong, discover how God's current delay in your life have a purpose. Kaya kung nadidelay ang blessing mo, may inaayos pa si Lord. Kaya nga ako malimit, Pastor, bakit kaya hanggang ngayon, yung aking prayer wala pang sagot? Nahihiya lang akong sumagot. Magpaayos ka kasi. Kasi tanong, Pastor, kulang ba yung prayer ko? Kulang ba yung fasting ko? Hindi kulang ang prayer mo, sister. Hindi rin kulang ang fasting mo. Tama ang prayer mo, tama ang fasting mo. Ang puso mo may problema. Magpaayos ka. Because we're not yet ready to handle God's blessing. Kaya ngayong hapon, I'm sure, and I hope, and I declare, na-inspire tayo sa mensahe ng Lord na. Sabay-sabay nga tayo mag-declare. Okay, can I encourage everyone? Follow after me. My blessing is only delayed. But not denied. Come on, sir. Kaya nga, mahirap bang tuparin ang Diyos ang kanyang pangako? Hindi. Ang mahirap lang yung kantahin, walang mahirap sa'yo. Oh. Yun lang ang mahirap dahil bakit? Kung habang kinakanta mo, ni wala ka man lang katiting na pananampalataya, yun ang mahirap. Hello? Sige, ganito ha. Alam ko, alam nyo ang kanta eh.